Ang EDSA or Epifanio de los Santos Avenue ang isa sa pinakamahalagang kalsada sa Pilipinas. Ito ang main thoroughfare sa Metro Manila na dumadaan sa mahalagang lungsod nito gaya ng Caloocan, Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Makati at Pasay. Ang EDSA rin ang piping saksi sa mahalagang historical events sa bansa gaya ng People Power Revolution. Pero malamang ay alam nyo na rin na ang EDSA ay mas kilala sa traffic. At nitong nakaraan lang ay mainit na naman ang usapin sa EDSA nang mag-propose ang MMDA ng No Single Policy. Ano ba ito? At anong may dudulot nito sa mga dumadaan sa EDSA? Alamin natin. It's the Jack Logan Show. And now, your host, the Master Talker, Jack Logan. Kamakailan lang ay inimplement ng MMDA ang policy na tinatawag na, drumroll, No Single Policy. Ang sakit, di ba? Wala ka ng syota, bawal ka pa sa EDSA. Diyos mio Marimar, hindi ka tanggap-tanggap sa puso ng mga singles. But seriously, ang No Single Policy ay ang proposed policy na nagsasabing magbabawas ng 40% sa dami ng sasakyan sa EDSA. Ito ay ang pagbabawal sa mga single riders, meaning kapag mag-isa ka lang sa kotse mo, bawal kang dumaan sa EDSA kapag rush hour. Basically, ang gusto mangyari ng MMDA ay mailaan ng EDSA sa mga sasakyang mas marami ang laman kesa sa mga solo lang na bumabiyahe dito. Ang logic ay simple, to save space. Marami syempre ang hindi natuwa sa panukala na ito dahil malamang ay marami rin ang bumabiyahe na mag-isa sa EDSA na mapipilitan ngayong dumaan sa mga alternate routes gaya ng Mabuhay Lane or Christmas Lane. Ang akin lang, okay ako sa pagpapatupad ng mga ganitong batas sa EDSA. Pero sana lang mga minamahal naming kawani ng MMDA, isipin nyo rin ang mga single na talagang kailangan pumasok at maghanap buhay gaya ng single parent, single as in walang kasama sa buhay, mga single na ang pamilya ay nasa probinsya at marami pang iba. At sana ay mas taliman nyo pa ang pangil nyo sa mga matitigas na ulong driver na dumadaan sa EDSA. May yellow lane nga, pero sinusunod ba ng mga bus drivers ang yellow lane? May motorcycle lane nga, pero lahat ba ng nakamotor ay sumusunod sa motorcycle lane? Idagdag pa natin yung mga taong may special powers na kahit coding ang mga sasakyan ay dumadaan pa rin sa EDSA. May disiplina ba? I don't think so. Kung ang mga bus ay hindi gagawing terminal ang mga choke points ng EDSA gaya ng EDSA Aurora, Shaw Boulevard at Guadalupe at matiyak na walang tumotong pats na enforcer na tumatanggap ng lagay sa mga bus, magkakaroon ng improvement yan. Yung pagpapalit ng linya ng traffic gaya ng pumapasok sa Ayala at sa Ortigas, kung magiging sistemado ang linya ng mga yan at walang mayabang nasisingit-singit sa linya, magkakaroon ng improvement yan. At ang pinakamahalaga ay ang magkaroon ng competitive na trabaho sa iba't ibang lungsod upang hindi na bumiyahe ng malayo ang mga Pilipino papunta sa EDSA para makapasok lang. Halimbawa, kung magkakaroon ng business districts na mag-aalok ng trabaho sa mga Pilipinong nasa paligid ng Metro Manila gaya ng Antipolo, Cavite, Bulacan, hindi na kailangan makipagbalyahan ng mga tao na ito everyday sa EDSA. Gets? Tandaan natin, ang EDSA ay isang superhighway na nakalatag sa mahalagang business centers ng Metro Manila, ang North Triangle, ang Quezon Avenue, Cubao, Ortigas, Makati. Noon Makati lang ang sentro ng komersyo ng Metro Manila at noon may EDSA na. Pero isa lang ang matatawag na major improvement ng EDSA mula noon at yun ay ang MRT na which by the way ay sangkaterbang konsumisyon na ang binibigay sa mga commuters ngayon. Kapag nasira ang MRT, instant parking lot ang EDSA dahil sa dami ng mga taong mapipilitang sumakay sa jeep, bus, taxi at mga ride-sharing platforms. Kaya tandaan natin, anumang patakaran ang ihain sa atin ng mga otoridad para maging maayos at sistemado ang galaw ng traffic. Kung matigas ang ulo at walang disiplina ang nagpapatupad nito, nagsasagawa nito, at pati na rin ang mga motoristang dumadaan dito, kahit kailan ay hindi malulutas ang traffic sa EDSA. I'm Jack Logan. Paalam.